Hindi ko alam kung nakapag-sorry na ako sa'yo sa lahat ng mga kasalanan ko noon. Pasensya ka na kung napahirapan ko yung buhay mo. Nag-aaral pa tayo. Pero kung ano man yung magandang pagbabago sa akin ngayon, dahil sa iyo. Bakit ako? Kasi sa lahat na nakilala ko, ikaw lang yung nag-iisang nag-inspire sa akin to become a better man. Ay, yan ka na naman, Kurt. Pinagtitripan mo na naman ako. Hindi ah. Hindi. Ang ibig ko lang sabihin, na-inspire ako dun sa advocacy mo na tumulong sa mga nasa laylayan. Gusto kong sundan yung example mo sa sarili kong paraan. Ah, akala ko kung ano na. Bakit? Ano bang akala mo na gusto mong sabihin? Si Bonnie. Hello, Bonnie? Kasama ko din si Kurt ngayon na. Si-speakerphone kita para marinig ka din niya. Sa totoo lang, last week ko pa gustong tumawag sa inyo. Napanood ko sa news ang nangyari kay Ino. Sobra akong nagulat na siya pala ang pumatay kay Atty. Mer. Ako din nga eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Saka sobrang nasaktan din ako. Kasi parang kapatid na yung turing ko sa kanya eh. Tapos siya pa pala yung killer ni nanay. Bonnie, how's everything there? Kamusta yung mama mo? Okay naman, Kurt. Maganda naman ang response ng mama dun sa kanyang latest treatment. Hopefully, mag-remission na siya after several more cycles of chemotherapy. Mabuti naman kung ganun. Lagi din namin pinagdadasal na gumaling na yung mama mo. Salamat, pero right now, medyo busy rin ako building some connections here para maka-generate na funding para sa KKK. Nakausap ko yung head ng finance ng KKK. Medyo namang problema sila dahil mahina ang pasok ng mga grants and donations. Nag-worry ako na kung hindi tayo makahanap ng bagong donors, baka tuluyan na magsara ang KKK. Huwag mo na munang intindihin yun, Bonnie. Gagawa din kami ng paraan para makapag-raise ng funding for KKK. Mag-focus ka na lang muna sa mama mo. Salamat sa concern niyo. Wala yun. Ikaw pa ba? Basta mag-ingat ka dyan lagi ah. I miss you. Matapos ang masusing pagdinig at pagsusuri sa mga ebidensya at testimonya, napatunayan ng korteng ito na si Vicente Fernan ay hindi nagkasala sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property. So ordered. Maraming salamat, Atty. Lilet Matias. Lilet, congrats! Thank you, Trixie. Wait, you have to congratulate me also. Bakit? Nakapasa ako sa law school. Susunod na ako sa iyo pa. Wow! Congratulations! Yeah. Naku, kayang-kaya mo yung law school. Of course, kayang-kaya ko. Inspiration kaya kita. Congrats! Thank you. Congrats! Proud of you. Thank you. Yun nga, kung hindi madala sa maayos na usapan, padalhan mo ng demand letter. Hindi naman yung sulat lang na kakalas ka bigla sa inyong pagkakaibigan. Idaan natin sa formalan dahil mataas ang inflation natin ngayon. Abay kapag pera na, ibang usapan na yan. Ako basta, sundin nyo ang payo ko. Padalan mo ng sulat kasi ito ang magiging basis mo para pwede mo na siyang imbitahin sa inyong barangay. Tandaan, kapag may kasulatan o kasunduan ng utang, mas magiging madali ang proseso. Talagang boom! Yari ka! At hindi na makakapalag ang kaibigan mo, ha? Pero hinay-hinay pa rin. Mas mabuti pa rin na idaan na lang sa maayos na usapan. Kasi baka talagang wala naman talaga siyang pambayad o gipit lang.
Yun ang mahirap. May bisita tayo ngayong araw. Isang napakahusay at napakatalinong lawyer. Walang iba kundi si Attorney Lilet Matias. Sorry mahihayin si Attorney Kasi ibang level tong podcast Pero kapag nasa korte to, talagang palaban siya. Halika na, Attorney. Halika na. Halika na. Yan. Isa ka na. Magandang araw po sa inyong lahat. Di ba? Sabi ko sa inyo hindi mahihayin si Attorney Lilet Matias. Salamat sa pagbisita, Attorney Ayan. Magbabasa tayo ng mga comments sa ating mula sa ating live viewers. Ang sabi ni Jed, ang cute ni Attorney Lilet Matias. Inspirasyon talaga siya sa lahat ng mga nangangarap sa kabila ng kanilang kondisyon. Anong masasabi mo dyan, Attorney? Maraming salamat po at naging inspirasyon ako sa inyo. Tama po kayo. Kung meron kayong gustong maabot sa buhay, pagsumikapan nyo lang. Kahit pa may mga hindi naniniwala sa inyo, o kahit pa may kapansanan kayo, tuparin nyo pa rin yung mga pangarap nyo. Wow! Grabe, napakaganda nung sinabi mo, Attorney. Palakpakan naman! Palakpakan! Eto, from Debbie, ang sabi niya, Attorney Kurt, huwag niyo nang i-add to cart si Attorney Lilet. Dapat i-ship niyo na. Uy! Kayo talaga, grabe kayo Alam niyo, sa susunod, dapat i-invite natin ulit si Attorney Lilet Matias para makapag-discuss tayo ng legal topic. Di ba, Attorney? Well, that's all for today. Sana nakakuha kayo ng legal advice mula sa inyong kaboom, Attorney Kurt Ignacio. Kapag may suliraning legal, sa akin kayo tumutok. Makita-kita tayo ulit sa bagong episode ng Boom! Yari ka! Bye-bye! Lilet, pasensya ka na. Na-excite kasi ako kanina nung nakita kita kaya pinasali na kita Okay lang. Congrats pala. Ang daming nanonood sa live stream mo. Padami na ng padami yung sumusubaybay sa'yo. Alam mo, nakakatawa nga yung mga netizens Alam mo, for sure, lalong dadami yung subscribers ko kapag naging special co-host kita. Diba dati kasi lagi ako nagba-vlog as a cloud chaser lang. Iba pala yung pakiramdam sa ginagawa kong to. Alam mo, Lilet, I had found my calling. Alam ko naman kayang-kaya mo yung ganyan. Naks. Salamat Salamat sa all-out support mo sa akin. You're always welcome. Kasi gusto ko lang din talagang maging successful. Para naman maging karapat-dapat ako dun sa babaeng nagugustuhan ko. Uy! Sino yan? Naku, alam mo, ang swerte niya sa'yo. Sabihin mo na sa akin, pakilala mo na sa akin, sino ba yan? Lilet. May emergency daw sa KKK. Talaga mahirap kapag major donor nagkakaroon ng financial difficulties. Whether we like it or not, KKK needs funding para gumulang operation natin. Hindi na ba tayo pwedeng maghanap ng ibang major donors? Sadly, wala na talaga, Attorney Matias. Dahil sa kawalan ng critical source of funding, nahihirapan ng firm na tustusan ang pangailangan ng operation ito. Sorry to say, maaaring magsis ang operation ng KKK.